morning. Hi, good morning. Morning, good morning. So, lipat gamit. Ito yung sinasabi ko. Yung area gumagawa, doon na rin po yung ating po yung mga window grills dito. Itong window grills dito na isa, mayroon na lang po yung window doon. Ililipat yan. Ang layer niya na medyo makapal, nandito. Then, diretso naman tayo muna kay Kuya Dindo. Daanan natin yung ginagawa niya rito. Morning sa inyo dyan, mga kapitbahay. Ito yung inaasikaso sa mga likod. Isang shade na lang po ng kulay. Let's say, sabihin natin pagka na-emulsion dito, syempre, yan, preparasyon po para dun sa bar counter. Lower, yan, enamel yan. Ang feed dyan po natin nilalagay yung isang linya ng gutter na. God bless po sa inyo. Ingat palagi. Bale, ito mga karos, magbigay na po tayo ng update. Shipping ka? Nasaan ba? And then, sige, dagdag tayo kasi may installation ng tiles dito. Master Jojo nagbubuo ng ating closet. Good morning. Yeah, good morning mga Karaw House. Okay, nandito tayo sa phase 1. So assignment natin dito, installation ng tiles. Tapos maghahakot na po tayo ng ibang mga gamit dito dahil medyo masikip na. Kagaya nitong mga scaffolding, hindi na kailangan to. Tsaka itong handamya natin, hindi na kailangan. Assignment tayo. Ito si Master Jojo. Good morning. Hi, good morning. Morning, good morning. Kuya Richard, good morning. Good morning. Bila, good morning. Good morning. Tsaka si Tamtang, good morning. Good morning, sir. Good morning. So, lipat gamit. Ito yung sinasabi ko. Kasi nga talagang masikip lang naman yung mga row houses. Wala tayong stockpile. Wala tayong separate na stockpile. So, kung saan po tayong area gumagawa, doon na rin po yung ating mga gamit. So, panibago, lipat uli. Yan, kaya yung mga tiles, unti-unti ko na lang po talaga din dinadala. Yan, kita nyo. Lilipat niya lahat yan, ang dami niyan. Tapos maglilinis tayo. Tapos ititira lang po natin dito yung door grill sa likod. Yan, ibabalik po to. Tapos yung sa screen door, nagpasya ako, bago na lang. No ma'am na, kung napapanood mo ma'am, huwag na po natin ibalik to, ako ng bahala. Bali, bago. Papasukatan ko ng bago. Para po matuwa naman po si mama. Tsaka syempre nakasmile siya pagdating dito. Pagka natapos kami rito. Dahil bago po yung ilalagay natin. Bago kasi medyo na to. Matagal na at manipis. Manipis yung nilagay. Tapos babaklasin na rin po yung mga window grills dito. Itong window grills dito na isa, re-remedyohan namin to. Ipafabricate uli kasi medyo maliit na lang po yung window doon. Ililipat yan. May paggagamitan pa. Tapos anuin na po natin to. Ipo-pull out na natin yung mga hindi kailangan dito. Yan, kasi sa installation ng tiles, dapat medyo maluwag at saka malinis, diba? Okay, yan yung assignment natin dito. Ipagpapatuloy ni Bilog dito yung mga pagpapabricate ng sa welding jobs. Kagaya nung ating gate. Tapos yung hamba at saka door grill dito. Tapos ito, titibagin na po ito para sa window. Yung sa bintana. Ayan, papunta na tayo ng phase 4 and phase 6. Yan, doon naman tayo magbibigay ng update na assignment. Hindi ko na matandaan kung kailan kami nag-start dito noong taon 2023, anong buwan. So, ilang buwan na rin po kaming pabalik-balik dito sa phase 4 tsaka sa phase 6. Yung phase 6 yung bagong project natin. Yan, dito tayo nakakakuha ng maraming kliyente ngayon sa Lumina. Dire-diretso. Ang sarap ng simoy ng hangin. Malamig pa sa balat kahit maaraw. Okay, tara. Dito na tayo sa phase 4. Ayan, bigay tayo ng update and assignment. Dito pa pwesto si Master Jojo at si Louie ngayong araw ng... Anong araw ngayon? Biyernes. Ayan, unti-unti na pong nalilinis yung area habang kasabay nito yung mga improvement dito sa bahay na ginagawa natin. Ayan, good morning kay client owner. Good morning po sa ating mga client owner. So, ito nga po pala sa mga nag-comment dati sa video ko. Turn over natin na bahay dito sa second project. So ito po yung street. Yan po yun. So ito, bali yung balde tinaob namin para yung pinaka layer niya na medyo makapal nandito sa ilalim para hindi po siya tutumba. So binuhusan na namin ng simento to. Bali ito nga po palang tubo.
Pinaweldingan ko ng mga bakal yan para magkaroon po siya ng parang parilya. Yan, para matibay. Tapos tinali muna namin dito sa grills na ginawa namin para yung alignment niya, yung tuwid niya. Ayan, babalik na lang po namin yan kapag natuyo na. So ayan po yung nag-comment po is tungkol sa street ng poste. Yan, okay na po yan. Okay, may mga dala tayo ibang materyales dito. So umpisahan na po yung ating finishing carpentry. Sa bar counter, TV console, closet. Yan, abangan po natin. Tsaka yung sa hagdanan papunta sa loop bed. Yan, abangan po natin yan. Kahapon naman po, nakapag-install na ng aircon sila Sir Jan. Daikin brand. Ayan o, Daikin brand. Inverter din po yan. Bali, nandito po sa outdoor unit. Bali, nandito po sa may corner area yung kanyang outdoor. So, dati may ginawa kami rito. Yung first project namin sa phase 4. Nasa taas naman po yung kanilang outdoor unit, yung condenser. Bali, yung advantage po nung outdoor unit ng aircon, ng mga split type, ang kagandahan nito, napakadaling linisin, di ba? Nandito na ako kasi siya. Yan. O, di ba? Sakto siya dyan. Hindi naman din pala ganun kalakihan. 0.8. Yan, 0.8. Yan, marami pang gagawin dito regarding sa mga overflow para doon sa aircon. Ayan, bati tayo. Si Master Jojo nasa phase 6 yata pa. Si Louie, good morning Louie. Good morning. Ayan, good morning. Ayan o. Tutuloy lang ni Louie yung mga gagawin dito. Niche. Sa wall. Installation ng tiles. Ang ganda ba? Ito yung installation po kahapon ng aircon. Wow. Dito. Yan. Yan, finishing carpentry. May mga ano na tayo rito. May mga materials tayo. Yan, mga plywood. Bibilhan ko na lang po to ng edging o yung barateha. Tapos dito. Dito. Yan. Bar counter. Baba ko lang yung gamit. Then, diretso naman tayo muna kay Kuya Dindo. Daanan natin yung ginagawa niya rito. Okay, dito naman tayo sa third project. Kahapon nga po pala, isa yan sa topic natin. Bali, kompleto na po yung pinaka-design ng bahay. Bali, syempre, lilinisin na lang at pagagandahin pa. Yun na lang. Then, retouching. Ay, si Kuya Dindo. Good morning po, Kuya. Good morning! Good morning sa inyo dyan, mga kapitbahay. Yan, mga kapitbahay. Pigil lang, Kuya. Napigil lang. Tigil lang, boss. Maaga pa kasi. Sobrang kaaga. Ayan. Bali, ito yung inaasikaso sa ngayon. Yung nga yung sinabi ko sa disenyo nito. Kung ano po yung ginawa sa harapan, ay ganun din gagawin sa likod. Kasi yung mga bakal niya, mga nakaslan, kaya mapapriority na dapat pinturahan po talaga. Kasi common na ginagawa namin para hindi na mahirapan si client owner sa maintenance balang araw. Yung harap, nandun yung mga combination color, pero pagdating sa likod, isang shade na lang po ng kulay. Let's say, sabihin natin black. Puro black na lang. Pero dito hindi namin magawa yun dahil nakaslan po kasi. So, halata siya, kita pa siya sa loob. Yun. Tapos ito naman, yung ginawa ni Kuya Dindo. Ganda. Kuya, thank you rito. Napakaganda, napakaganda. Lalo na pagka na-emulsionan, no? Emulsion natin yan mamaya. Oo, yun. Niretouch ko pa ng konti yan eh. Okay, isa pa sa mga gagawin ngayong araw, yung mga preparasyon po ng ibang part ng pintura na hindi tatamaan ng varnish. So, ayan, mag-ano si Kuya Dindo rito. Magmamasilya na. Yan. Tapos bukas, makakasama niya na si Kuya Jun. Yun, nag-usap na kami. Sana matuloy si Kuya Jun bukas. Pero yun yung pangako niya. Sabay lang tayo dun sa schedule niya. Ayan na nga po pala, may dala tayong polytop, lacquer primer surfacer, lacquer spot putty, yung mga hardener. Pwede rin flat wall enamel yan. Tira ko sa mga project ko. Yan. Assignment natin dito, syempre, yan, preparasyon po para dun sa bar counter, sa kahoy at saka sa mga drawer. Yan. Ito ko kasi yung loob ng drawer, yan, enamel yan, ang finish, tapos yung mga loob nito, mga enamel finish. Mga pintuan isa duko. Duko, lalo na yung pintuan ng mga kwarto, duko.
Yan, ito may wall fluted panel naman to. Enamel finish. Duko, loob, enamel finish. Yan, pati rito, enamel finish. Alright, yan lang po muna. Update natin. Numpisa na ni Kuya. Sige, Kuya, ililista ko yung kailangan. Ayan, ito yung ating papel. Ayan, kukunin na natin para isang largahan lang tayo mamaya, isang ikot lang sa hardware. Ito naman tayo sa ating first project na Athena dito sa Phase 6. Ayan, bali dalawa yung Athena na ginagawa natin. Yung isa, nandun sa may block 2. Ito yung block 24. Yan wall plastering pa rin yung assignment natin dito. Ayan, bati muna. Ayan si Jamil, good morning. Good morning. Saka si Adonis, good morning. Ayan, may nakaabang na tubo dun. Diyan po natin nilalagay yung isang linya ng gutter natin. Bali dalawa yan, meron pa rito. Plastering. After ng plastering sa loob, pwede na mag-set na itong mga metal trusses natin gawa sa 2x3 na tubular. Yan, mahaba yung mga plastering dito. Syempre loob at likod yan. Yan, loob, likod, tsaka labas dito. Tsaka ito pa. Yan, poste, tsaka dun. Okay, yan lang po muna yung assignment natin dito. Ayan, may forma na yung bahay. Dito nga pala, baka magpa-additional ata si sir ng bubong para dito sa garahe. Importante naman kasi talaga yan. Yun ang bandaron. Yun lang ang hindi ako sigurado kung ano pa ang gagawin namin dun. Pero dyan po sa may wall na yan, sa may corner, maglalagay po kami ng medya agua dyan, pero hindi nagawa sa buhos. Yan, gawa na lang po sa tubular and polycarbonate. Dahil balang araw po ay baka ipabubong niya. So sayang naman. Bali tatamaan po kasi ng trusses yun. Yan. Okay na tayo dito. Okay, dito naman tayo sa isang Athena na bagong sinisimulan natin. And dala nga pala natin yung pamorma. Ang kasya naman sa e-bike, para na hindi na gagamitin yung owner. Yeah. Yeah. Yun na. And dito na natin babagsak yan syempre. Okay, sino nandito? Assignment muna at saka attendance. Sinichi, good morning. Good morning. Good morning. Kuya Boy, good morning. Morning, boss. Good morning. Ayan nga pala, nalipat na nila kahapon to. Yung mga blocks asintada na. Ayan si Ricky, good morning Ricky. Good morning. Good morning. Ayan yung mga nabuhusan sa beam. Ayan. Igamit natin na yan, semento. Marvin, good morning. Good morning, boss. Yeah, good morning. Hollow blocks. So, asinta. Bali, sa posting nga po pala, yung kalahati nitong ginawa natin. Hindi yan mabubuhusan, isasabay na lang po yan sana sa slab. Yan, sa tansya ko mga ano to. 3 baon ng hollow blocks. Ayan, bago yung pinaka-flooring. 3 baon yung nakabaon na. After ng asinta, pwede na tayo magbalik ng lupa. Tingnan natin kung kakasya na yung mga lupa na nandito, tsaka yung nandun sa labas. Yeah, asintada na. Pagdating dito sa harapan, yan, C-beam na lang yan, alalay na lang. Mag-a-add pa kami ng isang poste rito. Yan, minimal lang yung minimalist lang poste. Kasi medyo mahaba eh. Gigitnaan natin para sa asinta. Yan, maayos at saka matibay. Ito isang natin. Poste rito sa dulo. Tsaka rito. Dito sa harapan, 3 lang yan. Pero pagka na gano'n na po yan, nag-railing, hatiin na lang po sa gitna. Yan na. Baba ko lang po muna to.
Tapos maglilista naman na tayo yung mga kailangan dito. Syempre yung sa plumbing. Yan, kahit yung electrical mahuli na. Yan, plumbing, karagdagan na materyales. Kaalalay lang kasi tayo dyan. Tsaka yung Sahara. Pero pagdating doon sa asinta, doon sa pinaka baon, kahit wala munang Sahara, pero pag nandun na sa floor level nya, yung paano na tayo pataas, kailangan na ng mga mortars na may halo ng Sahara or waterproofing compound. Sa hardware tayo. Medyo marami tayong binibili ngayon. Tapos pupunta pa tayo ng opisina mamaya para kumuha ng gate pass. Ayan. Bali, 4 na unit itong iniikutan natin dito sa phase 6 and 4. Unahin ko muna. Tara. Tapos bumili naman tayo ng mga pipe. Yung Dimedya at saka Didos D3 para doon sa bagong project natin. Pero yung mga elbow, iuhuli na lang natin pagka na-actual na. Yan, bili naman tayo ng mga kailangan pa ni Kuya Dindo dun sa ginagawa niya. Galing na tayo ng office. Ayan, nakapagpa-fill up na ulit tayo ng gate pass. Kasi Sabado-Linggo, sarado po yung opisina. Yan, para may stock na ulit tayo ng materyales. So, iniwan na nga pala natin tong e-bike. Gamitin natin tong Honor. Bali, ang ginawa kong diskarte, ano na lang, binili ko muna yung maliliit. Tapos yung malalaki, dadaanan ko na lang puro para isang ikot lang tayo. Ayan. Tara. Dumaan muna tayo rito sa phase 1. Yan, nagdala ako ng mga 5 box ng tiles pa bago tayo dumiretso dun sa phase 6 and phase 4. Yan, pang backboard. Bumili na rin tayo para dun sa ginagawang finishing carpentry ni Master Jojo. Babalan to mga tiles. Tapos ito yung mga dadalhin natin mamaya, mga bibit-bitin sa phase 6. Ayan na Kuya Richard hindi ko pa muna may isasabay to kasi yung iba kailangan po ma-pull out na lahat. Isang biyahe na lang. Ayan, naibaba na natin yung mga panlinya ng tubig at saka nung pipeline. Tapos may delivery tayo buhangin para may stock na ulit tayo. Alanganin kasi dahil pagka Sabado-Linggo wala pong opisina para may stock na tayo hanggang next week. Sa phase 4 naman tayo. Tapos dito rin sa may isang atina na ginagawa natin, meron din tayong paparating na delivery dyan. Additional na buhangin, semento at saka adhesive. Tara. Okay na rin tayo rito. Mga pinabibili pa para sa drawer. Tsaka yung 1/2 na plywood na pambacking. Inumpisahan na rin yung pagtatabas dito ng mga plywood. Ito. Atid naman natin to kay Kuya Dindo. Yan, hinatid naman natin yung mga kailangan ni Kuya rito. Ayan, pinabuksan muna natin yung ilaw kung may mapupundi para mapapalitan natin. Yan na. Yan na. Ano yung mga binili natin? Ito QDE na white. Ito may lacquer thinner, additional liha, patching compound. Yung QDE white, may mga part kasi ng loob ng drawer, ng shelves. White po yung pambipintura natin. Tapos haluan natin ng konting lamp black para maging tin shop green ang loob. Ayan mga karos, bali okay na po tayo lahat sa materyales. Syempre may mga asikasuhin pa tayo sa bawat araw na lumilipas. Ito yung parating natin na materyales para mamaya. Yan, babayaran po muna natin dito sa hardware. After ko lang dito, manananghalian na tayo. Okay. Mga karos, ito hapon na naman po. Ayan, kakatapos lang po natin sa break time and pananghalian. So bago tayo magbigay ng update, gusto ko nga po muna pala magpasalamat kay Ma'am Ted
Tsaka sa family niya, ito may pasalubong pa. Yan, bagong display para dito sa console natin ng mga alak. Shoutout po sa inyo, Ma'am Tet. Yan, maraming salamat po. Yan, shoutout na rin kay Tio Perbulando at saka shoutout din kay Sir Reynaldo Lombres. Ayan, shoutout po sa inyo, ingat palagi. Also, shoutout na rin kay Otix Tet ng Calgary, Alberta, Canada. God bless po sa inyo, ingat palagi. Bale, ito mga karos, magbigay na po tayo ng update dito sa mga ginagawa nating bahay. Sa phase 1 meron tayo dyan, phase 4 and phase 6 na itong Lumina. Tara! Dito muna tayo sa phase 1, ito yung pinakamalapit. Ayan, bali pinalilinis na lang po natin yung buong area. Ayan, si Tantam, ililinis niya na yung mga dapat na hindi na part ng renovation, kagaya niya mga kalakal. Pupunta sana si ma'am dito, kaso nga lang may sakit po siya. Yan, pagaling po kayo ma'am. Yan, kami na po munang bahala sa bahay niyo. So para ma-discuss lang po sana natin, ganun po talaga kung nandito naman po sa Pilipinas yung nagpapagawa ng bahay, maganda pa rin na binibisita nila kahit papaano. Ayan si Kuya Richard, yung mga nagawa. Yan o, halos mabubuo na pala yung tiles dito. Yan yung mga gamit natin, nakasegregate. Ayan si Bilog, nag-uumpisa na magsinsel. Ayan. Log, bakit mano-mano yan? Walang chipping yan, Chef. Wala yung chipping dyan. Nasaan ba? Andun eh. Andun, sige de, wala rin kasi na ano kasi na para iwas sa onting ingay rin na lag na. Yung may nako-complain kasi kami dyan nung nakaraan dahil alam naman natin may bata, may baby. Pero syempre renovation ho kasi to. Nakikiusap naman po sila na ano, kung maaari lang, huwag masyado maingay. Kaya ito, medyo mano-mano na lang. Maliit na portion ng bintana lang naman to, hindi naman malaki. Yan. Yung chipping gun kasi natin gamitin dun sa kabila, sa phase 6. Ayan na. Nakalimutan. Nakalimutan ni ano na magsabi sa chipping gun, pero okay na din dahil para hindi masyado may Well done. ito ano tama, nakakatusok na. Yan na muna yung update dito. Yung mga gamit dito, yan babalikan ko na lang. Ito mamayang hapon. Okay, dito tayo sa phase 6. Yan, ano yung mga nagawa rito. So may konting pagbabago yung materyales na dagdagan. Yan, semento na dagdagan, tsaka adhesive na dagdagan. Yung semento kasi natin dito for plastering, hindi na masyadong matakaw pagdating dito sa harapan dahil wala naman masyadong cladding, poste lang tsaka rito konti lang, alalay lang. Tapos dagdag tayo kasi may installation ng tiles dito, yung sa flooring, tapos yung sa slab, yung mga gagawin sa plastering. Ayan. Yan yung update. Yan, meron tayong narito ngayon. Itatapo natin yan dito sa may interior. So switch button po yan para rito sa mga poste. Yung abang na. All plaster. Yan. Okay, dito naman tayo. Ano nagawa rito? Ayan. Ayan, buhos. Buhos dito sa harapan. Tapos syempre, bago buhusan, dapat may nakaabang na para doon sa pinakadawel ng mga asintada, yung pa-vertical. Ayan, poste natin. Tapos dito, dadagdagan yung ating buhangin na isang mini dam. Ito nga po pala mga karos, yung ano niya, yung septic tank niya, hindi po nakakonect dito sa ano natin, sa culvert line.
Ayan, bali kami na yung magko-connect niyan. Tapos yung linya naman nung para sa ano, sa lababo, gagawa kami ng panibagong linya. Ayan o, buhos na. Dito makaka-timing talaga po kayo, makaka-tsempo po kayo. Dito makaka-tsempo po kayo na meron talagang ground rod ng kuryente. Yan pumasok pa sa ano ni Ma'am, sa asinta. Ilang bahay na rin yung nagawa namin na tsempohan may ganito. Yan, wala naman po tayo magagawa niyan. Hindi natin yan pwede ilipat. Ito na yung isang additional na poste para sa asinta rito. Ayun, buhos na rin. Tapos yung CHB lane, asintada natin dito. Ayan. Bali ano po to, hanggang kalahati yung poste pag binuhusan. Baka bukas pwede nang pormahan yan. Tapos yung mga lupa na yan, ibabalik yan dito, ibubuhos. Yan, may blackout naman na may asinta na. Wala na pala silang tubig. Ikip muna tayo. Sagod na. Dito naman tayo magbigay ng update. Ayan na, ginagawa ni Louie. Ano yung mga nagawa natin dito. Gasa si Louie ng tiles. Tapos dito si Master Jojo nagbubuo ng ating closet. Yun muna yung inuna niya. Ayan na. Bali open shelves dalawa, tapos drawer sa ilalim. Tapos ito, dalawang pinto po ito na hanggang dito sa baba. Maliban lang doon sa drawer. Bali hanggang dito lang siya. Ayan na. Tapos ito drawer na. Ayan, tapos hanger rod. Ayan, open shelves. Pero may pintuan siya. Hindi siya makikita. Ayan, dito naman yung ating niche. Unti-unti nang binubuo. Para hindi na tayo bibili ng lagayan. Nandiyan na lahat, pwede na dyan. Ayan, doon sa last update natin kay Kuya Dindo. Ayan, check natin, tara. Dito naman sa ginagawa ni Kuya Dindo. Ayan, lalong tumingkad yung kulay niya, ano? Ayan, dahil may acrylic emulsion na po yan. Ayan, napahira na. Tapos ito naman yung ginagawa ni Kuya. Ayan, pagbamasilya ng mga kahoy natin. Ayan. Ito. Polytop. Ito na kulay nito dito. Ang tayo dito na. Puti. Oo. Ano niyan Kuya? Lacquer primer? Lacquer primer yan. Lacquer primer surface yan. Patakan. Oo. Makapit yung single. Buksan natin. Baho yan. Baho yan. Pintura na yan. Malakas. Malakas ang amoy. Bukas dalawa na po sila magtatrabaho rito pag nakapasok na si Kuya Jun. So ito lamang po muna yung update dito. Hiwa-hiwalay po yung buong tropa. Nakaharang yung e-bike natin. Opya. Yan, ano na tayo? Pupunta tayo sa phase 5. Meron po tayong ocular visit po doon. Shoutout po kay Ma'am Krishna. Yan, sana matuloy kami. Ocular visit muna tayo. So hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Biyernes, mga ka-Raw House.
Yan, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ayan, asa nang hahabol yan. Yan, ingat po palagi. Ito, paalam po muna. Yan. Let's go. Tara. Okay, dito na tayo. Yan, ocular visit. Yan, shoutout nga po pala kila ma'am. Yan, maraming salamat po sa pag-invite. Actually, si ma'am, matagal ko ng client to. Yan, naka-line up to sa amin. Yan, isa to sa mga gagawin po namin. Yan, bali, nagkasundo na po kami rito. Bali, ipa-final na lang po. Angeli na 54 square meter. Yan, ipa-final na lang po lahat ng gagawin. Yung sa ocular visit natin, ayun, kinakalawang na yung gutter doon. Tanggal yung flashing nila. Tapos merong ilang part ng lupa na matataas. Kaya yan ito, nakaumbok. Wala pa yata linya to ng sa storm drain, wala pa yata. Dinouble check natin yung mga floor drain tsaka sa septic. Ayusin pa to. Tapos may puno na malunggay rito. Yan, sa mga nagtatanim sana, hindi sana pinapakapal ng ganito, pinapataas. Masyado na siyang mataas, oh. Wala na nagme-maintenance. Yung mga dahon yan, mga bunga niyan, pupunta na po yan sa bubong na magkukos po ng pagkalawang. Yan, tapos syempre dito, yung sa ano natin, yung sa hukay, yan, idadamay po yan, kailangan matanggal. Napakalinis ng bahay. Yan, bagong turnover. Kahit matagal na pong hindi na turnover sa kanya to. Yan, bagong turnover to, pero matagal pong hindi na turnover sa kanya, pero malinis pa rin na. Yan, may mga ano nga lang, may mga cause ng leak. Yan, pati rito. Yan, sa taas. Yan, may cause din ng leak doon kasi nga wala ang flashing. Ang gusto yata nila rito, 2 kwarto lang. Pero pwedeng gawing 3 kwarto to. Tapos dito, pwede rin gawing toilet and bathroom yan. Maliit lang. Kahit CR, tsaka CR, tapos maliit na shower, pwede po yun. Para kung sakaling pungatan na, hindi ka napababa rito. Pero depende na lang kay client. Pero yan, may mga nasuggest na tayo na pwede pong gawin yan dito. Okay, panibagong project to na isang Angeli. Abangan na lang po natin kung kailan po makukuha ang permit nito at kailan din po magkakaroon ng tubig at kuryente. Yan, naka-line up na to sa amin noon pa. Yan na, yung pagkakasunduan na lang namin ni client kung ano-ano yung mga ipapagawa. Pero syempre, dito, pag kumuha ka ng ganitong bahay, ang pinapauna naman talaga bakod. Lalo na may corner. Yan, bihirang-bihira yung hindi nagpapauna ng bakod kapag may corner lot. Yan.